Reason why this is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, ang oras ng mga tugang igwara kita ni oras na 21 minutos makalis na po, alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang marahay na aga po sa Endogabos. Aldaw po tabi kita ngunyan aldaw kita ngunyan na mga tugang kan na Lunes asin pizza ta po igwara kita ni pizza 9 na bulan kan June 2025. Yaon dyan kay paano niya to sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Pastor Serge Marmol asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba, irbanan kita digdi sa programang Papitik-Pitik lang. Asin siyempre, paabutan taning Good Morning Pilipinas, marahin na aga po, marahin na aga sa tuyong mga parantabay sa Bicol Region, asin man sa probinsya ng Camarines Sur, ang pinakapaborito kong probinsya, asin pinakamagayon sa Bicol Region, ikatulo sa pinakamayaman na lugar sa intirong Pilipinas, mga tugang. Good morning, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta, pwede mong magpaabot kan sa ito po mga greetings, reparo, sumbong, asin man komentaryo, kabali naman po, and public service, asin iba pa, ipadara lang po yan, asin sa tuya man nababasahon, digdi po sa laogan na programa. Good morning! Pero bago yan, mga tugang, maagad ako ni na bendisyon sa mahal na Diyos sa satuyang pagpuon kan trabaho na tabangan kita para po matapos sa tuyang obligasyon na trabaho ngunya na aldaw. Kaya uya po an sa tuyang daily break. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang banal na salitang inyong narinig ay hangos sa Biblia, aklat ng 2 Korinto 5:17. Bueno, mga tugang, dumanda sa mga tugang mga kababayan, marahin na aga po sa tuwing mga parantabay. Kumusta kamo? Ngunyan daw po kan Lunes, mga tugang, kaya duman po sa mga kababayan ta, ngunyan po pagpuon, kick off ngunyan, kaniyo pong pinag-aapod niya to na iniyo pong piga-apod ta mga tugang na Brigada Eskwela. So pag sinabing kick-off kan Brigada Eskwela, so digdi po mga tugang mapuon na ang ereskwelahan. So mapuon na po ang ereskwelahan mga tugang, duman po sa mga kababayan ta, kaipuhan na mag Brigada Eskwela. Ano po? Mala nga nita si mga pag-iribaming mga magurang unyan, si mga pag-iribami digdi sa istasyon na nagkakasibot mga tugang na magkaigwa po nin magbrigada. Taan na pangapunan kaya ngunyan kan Departamento kan Edukasyon o kan DepEd, mga tugang, iyo po na bawal ang solicitation. So pagirumdum yan kan Department of Education na mga tugang, sa paagi po kan Regional Director kan DepEd na bawal po ang solicitation na mga tugang para po duman sa mga kababayan ta, sa mga PTA, sa lado po mga tugang kan sa lado mga tugang kan mga head of school, bawal po ang solicitation. So kinakaipuan talaga magtrabaho si mga magurang. Kung di kaya mga tugang, papag-ulayan man yan.
napapag-ulayan niya na nangaya ma-donate na lang ako ni na arog kayan. Ano po? Pero ba kung solicitation? Ta iba po ang solicitation, iba ang donation na mga tugang. Pag ma-donate ka, pwede mong kaulayon si PTA President nindo o kung daiman kaulayon ang principal ka na school o advisor ka na aki. Dahil po ako tabi makakabrigada eskwela ngunyan ta may trabaho po kami ni Mister sa ni Mrs. Kaya ma-donate na lang po ako kung ano ang i-donate, halimbawa pintura, pintura o kung daiman 30 samhud, partner. Sobra naman po 'yan. Mga tulong samhud, diyan sa eskwelahan takaypuan man 'yan. O kung ano pa i-donate nindo. May mga nagrereklamo mga tugang, although sabi kan mga nagrereklamo, inaagadan da sinda ni na 400 pesos. Iyan kaya si mga iba kaya garo, inahagadan sinda ni na 400 pesos, pero abo kaya ninda magtrabaho. Abo ninda na magbrigada kaya inahagadan sinda. Taday man po yan mahagad nin 4 pesos o 400 pesos. Pero sobra naman po yan. Sobra naman po ang 400 pesos. Sobra naman yan na mga tugang para itaunindo duman po sa mga duman po sa itaukan mga day po makakatrabaho, day makakaabot sa brigada eskwela. Sobra na ang 400 pesos. Pero kung anong klaseng idodonate nindo, kung ano ang gusto nindo, mga tugang, pwede yan. Alagad kung may presyo na inaagad sa indo, iyan bawal na po yan. Bawal na. Aratyan babalikan tayo na mga tugang, tayaunan sa tuyong mga pagiriba sa luwas. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa linya si Boss Oka Isminda. Boss Oka, good morning. Please come in. Salamat Nel, maray na pagkaaga sa imo sering sa itong mga parantabay. Laita na haloyon talunis pati ngunyan. Makakaulay tangunyan si Engineer Jewel Martin. Kaso bago nag-ulay-ulay na kami. Ano yan? Ito bagang pig-istorya ko sa imo na nagkaigwaning Garo Convention ining mga engineering student igdi sa Naga. Pig-adala ninda tabi Nil. Ining kabos sa drainage igdi sa Naga. Duman nagluwas sa indang pag sinabing gabos na engineering student, gabos na eskwela niyan. Actually kamarinisor nga ni. Kamarinisor. Sa sarong lugar di sa Naga na pig-adala ninda ining mapadapit sa pagbaha digdi sa Naga and gabos ng mga drainage inadala ninda. Nagluwas duman sa indang resulta kasi inda pag-urulay. Na kinakaipuhan ng gabos na drainage digdi sa Ditman o Dakula, lalo na itong stone drainage, kinakaipuhan ng idiklag. Maramon tadigdi kay Engineer Joel Martin kung ano ang masasabi niya digdi sa pag-adal kay mga estudyante and iba pang mga issue sa opisina niya, lalo na itong mga equipment. Igwa kita. Sir, maray na pagkaga, live kita sa DWLB sa Angkor si Junel. Sir Oka, Sir Junel, maray na aga po sa kapos na nag-aantabay. Ito pong pigsasabi ko na itong nagluwas naman sa pag-adal ka mga estudyante na kinakaipuhan na idiklag na maski sa Dakula, lalo na itong mga stone drainage na nagluwas po baga sa pag-adal ka mga estudyante na harababaw na po kaya nagkakaigo dikit lang na oran baha na ang Naga. Ay opo, pero si pag tinipon iyang kan si mga estudyante po, si mga Philippine Institute of Civil Engineers po. Yan. Saro po sina nahiling ninda si frequent na pagbaha po sa Naga. At totoo po kaya kaniyo Sir Junel, Sir Oka. Saro talaga baga sa problema, sinakaagi po bagang bagyo, si Bagyong Christine, garo grabing maray si damage sa to. Lampas tao si tubig, lalong-lalo na di sa may sentro, pahabaya. Pighihiling na po kan sa tuyang opisina, kang SWMO, kang Special Concerns, lalo na po kan City Engineer's Office. Ito po baga mga lugar na binaha, dahil po duman sa mga clog drainages. Kaya po baga kita, sinasabi ta, kan summer pa po, nagpo na kita magdiklag. May mga lugar na po digdi sa Naga na nadiklag na. Pero ongoing tabi kita ngunyan, Sir Junel, Sir Oka, kan diklagging operations, para lang po mahali, as in mamantiner po, lalo na, tag-ura na naman baga, may klase na naman,
pero may nakitang alertado pagabot po dyan sa pagsinasabing may bagyong ang kasunod po kayong pagbaha. Okay. Nalipas ako sa imong si Engineer. Engineer Joel Martin, sir. Good morning po, tabi, sir. Good morning po, Sir Jonel. Iyo po. Opo, oo. Sir, itong Philippine Institute Student for Engineering, sugabustong mga engineering department sa kada eskwelahan digdi po sa Kamsur ang nag-aadal po, tabi, sir. Tama po yan, Sir Jonel. Gabos pong si Philippine Institute of Civil Engineers po yan. Si katripunan po yan, gagabos ng mga professional engineers, civil engineers, na nag-adal po digdi sa Naga, nagbisita. Hiriling po ninda, anong aran si ikaw sa kampagbaha po digdi sa Naga? So mga professional na ini, mga lisensyado ng engineer, bako po itong mga estudyante? May mga estudyante po, may junior student, may senior students po. Opo, si pag-aadal ninda, grabe na po ang dalnak sa parte mismo kan mga drainage ta kung kaya kinakaipuan na po na magkaigwanin na diklaging tabi engineer, sir. Tama ka po dyan, Sir Jonel, Sir Oka. Saro po bagayan sa pagsasabi na kam inot pa, na saro po sa kausakan si pagbaha po kang bagyong Christine. Si bako pong maray na dalagan kang sa tuya pong tubig baha. Nagkataon po pati na si pagbaha po baga ka itong panahon ni bagyong Christine. High tide po ito, kaya po medyo atrasadong maray ang pagbaba. Grabing maray si damage sa kasentruhan, lalo na po duman sa mga commercial establishments na inarabot po halos gabos ng mga establishmento po dito sa Naga, inabot din pagbaha. Kaya kadako po si damages ka ito na eventually nasakitan man po si opisina kan sa tuyang FWMO po dahil po sarabay na po si paghakot, si pakiulay, na isipon po nindo, Sir Jonel, Sir Oka, halos katumbas po ng 119 aldaw po ito na paghakot sa regular na volume sa nakambasura. Nag-ibot lang sa laog po ng halos magsasarumbulan na paghakot lang po kasi basura. Opo, ako masasabi ko personal, ika po nagtrabaho sa kasi mga personay kad SWMO talaga pong nagtrabaho kaya lang talagang sidalnak grabe nailing min na day ka po nagpabaya asinan sa imong mga personay kaya pinapaabutan mi po ikaning komendasyon mapadapit po dumantabi, sir. Salamat po, Sir Jonel, Sir Roca, salamat po. Pero kada ako man po nagtarabang sa to, lalong-lalo na po si Opisina ka City Engineer, sa kasi iba pong ahensya, sa laog po kang interong Bicol, bago sana pong Kamsur, pati po Bicol, tayo naapunan po ni Congressman Nelson, kaya ito, si mga kontraktor na tabangan kita, pasubliong kita mga equipment, pati po mga tao ninda, nganing tulos-tulos po, mahali tulos si mga ragpa, tulos-tulos po, malinigan tulos si Central Business District 1 and 2. Opo, oo. Digdi po sa pag-aadal kan mga engineer, asin man kan mga civil engineering student, digdi po binukasan ninda ito nagkapera po na mga kanal digdi po sa laog Kanaga tanganing mahiling ang sitwasyon po talaga kan sa tuya pong kanal asin nagluwas po sa pag-aadal ninda na araw po kayan ang rekomendasyon po tabi, sir. Ang totoo, Sir Jonel, kita mismo naghiling po kasi mga kanal, talagang pano po, halos po, pirang porsyento na lang si capacity kasi mga existing drainages. Mm-hmm. For dahil po tapano na inining mga siltation. Mm-hmm. So ang ginibot po kani, after kan si pagbaha, makalinig na kita, ang sinunod na po si pag-diklag na kang mga drainages ta. Mm-hmm. And until now, sabi Sir Oka, Sir Jonel, nagdidiklag pa po kita. Iyo po. Tangani po na mahali. May bago pong equipment ang Office of the City Engineer, declogging machine, kita man po manumano, tangani po na magtarabangan, tanganing eventually malinigan po sa tuyang mga drainages. Opo, oo. So duman po talagang grabing basura po tabi talaga, sir. Ay, opo, mga baybay po, siltation, yaon sa tuyang mga drainages. Mm-hmm. Kaya po talagang mahal tulos-tulos sa Jonel, sa Roca, ito pong mga debris ito nasa laog. Ngunyan po may mga pakiulay kita, tanahihiling naman po sa mga clog drainages. Ito po baga, Sir Jonel, na nagtaragas ng mga oil, hali po yan sa mga restaurant na ito baga nagtagas ng mga cooking oils. Iyo po.
na inuula kan sa tuya pong mga commercial establishments, restaurant, fast food na pigtutuyaw ta po na din pagparalaag sa drainage. Dapat po may naghahakot mangkiyan na ito po bagang sa kuyanta liquid waste tangani po na dahil naman iyan na-stack sa laog kan drainage, nagtatagas, tamalipot po baga sa erarom. Ipo. So iyan po ang sarong kausa kan pagdiklag po, pagklag kan sa tuyang mga drainages, bako sa na po si mga plastic. Okay ba na dyan si mga mantika kan mga restaurant? Tama ka dyan, Sir Jonel. Nakakatanggal po kami dyan, blocking matatagas na mga mantika na hali po sa mga restaurant na tinutuyaw mi po, pinapakiulayan na din na pagparaulayan dyan sa Laugan din. So nga, kundi naman makaulang pa sa proper flow po sa tuyang mga tubig. Sir, sa dapat ninda yan iya punta, dahil man pwede sa drainage, dahil man pwede po sa parte mismo kanda salog, sa dapat yan iwas-was ka yung mga may sadirin ninda, karwas, asin ba itong mga shop kanda, bihikulo, pati naman kaning mga restaurant, yan mga water waste ninda po tabi, sir. Opo, ang mga commercial establishment, Sir Jonel, mag-iyan mag-mall, mag-iyan po fast food, mag-iyan po restaurant, igo po sindang built-in na water separator o oil separator. Diyan po yan pigtitipon para po idarahon po sa mga processing facility. Bawal na bawal po na iula yan sa drainage. Tayo na nga ang pinupo ng kandiklag, kang pagklag po, kan sa tuyang mga drainage. So, pag may separator po, nalalain si tubig na iyon ang nagbubul sa drainage si oil po na nakukuaman, nilalag po yan sa sarong container, pinapatagas, nganit po nadarahon sa Metro Manila para po sa further processing. Hindi po kaya sa to, Sir Jonel, mayo pakita kayan. Kahit po i-establish pa, tanganit po na dahil naman magpararayo, as in mahal po pati kaya ang wastewater treatment facility kayan na gigibuhon. Ikaw kitang wastewater sa landfill, pero dahil pa po design para po sa mga oils. Paano po yan, sir? Siyempre, mapipiritan niya, mahihiling ta na kung mayong nakasi-rape o pwedeng banggi niluluwas yan kayan mga may sadiring inikan na mga auto shop, asin man pwede kan na mga restaurant o iba pang mga establishment digdi sa laog kan na syudad kan na naga. Pwedeng banggita, sasabihin ninda, mayo naman nga makakailing sa satuya. O paano po yan, sir, ang sistema kayan? Totoo ko dyan, Sir Jonel. Ibubagay ng piga-atuban ka sa tuya pong opisina ka city engineer, opisina po kang SWMO, as in opisina po kang Henro. Iyan po nilalag sa mga container. Tayo pong nagbabakal man yan kayan, ang totoo po, process po yan na ginagamit liwat, pero bako na pong cooking oil. Ginagamit na po yan as fuel. Iyo po. Kahit puan lang siguro na patanida na dahil pagparaula sa drainages. Nga di pong dahil magtagas, dahil makaulang sa proper flow kan tubig. Instead, tipunon po, ilag sa mga drum, sa tamang container. Nga di po napaaramon po, di ko kita mga kabisto na nagpo-proseso po kayan. Nganing dahil naman po, si kontaminasyon kayan sa erarom kan drainages, si kaulangan kayan sa drainages, dahil naman siguro mag-abot pa naman sa punto na paano ning matatagas na mantika ang laog po kan sa tuyan drainages. Iyo po, oo. Tapos siyempre, iyan pag nagtagas talaga yan, pagkatapos sasabayan pa kan baybay, tada man talaga may ibitaran na pag nag-uran, ang baybay maralaog sa drainage. Ano po? So matagas yan. Matagas po tabi engineer, and mababaw na sa tuyang kanal na iyon na po yan na si pag-aadal. Resulta, kaniyo pong mga dalnak and kayo po ng idiklaging ano po tabi, sir? Tama ka po dyan. Dahil na po kita mag-abot naman sa punto na dahil nakakaagi, barado na po si drainage po dahil po dyan sa nagtaragas na mantika. Kung ano lang po yan, ilalain, isaray, sabihan po kita, tayo pong nagpo-proseso kayo di sa naga, ginagibo po yung fuel, very effective na fuel na halos duman po kanin sa opisina may nagagamit na kayan. Ginagamit po yun sa pagluto. Kaya dahil man po talaga masasayang, dahil man po talaga kayo po na pasakitan pa si proseso, kundi kayo po andang putipunon, tapos apudan po ang opisina, apudan ng Enro, tangani po na maproseso po
si mga nagatiri po ninda mga oil. Opo, oo. Sa paggatong, yun yan ano po. So, kung gatong, igagatong sa indang gamit, pwede na po yan pang turo-turo para magkapot ang kalayo. Ano po, tabi, sir? Tama ka dyan, Sir Jonel. Kaya dahil man po, kaipuan lang talaga si awareness. Ang inot pong awareness sabihan sinda na dahil pag-ula sa drainage. Ilaw po sa tamang container. Dahil man po sinda tutugutan ka Office of the City Engineer pag mayo sinda tutun na pasilidad. Pero may po sindang babalikan, sisitahon, pag nakahiling po kami ng traces na nagpaparaula sinda ng mga waste cooking oil sa sindang mga drainages. Opo, oo. So, sa findings kadtong mga civil engineer pagkatapos kan mga estudyante, so haros anong mga lugar po na talagang kaipuan na idiklag tabi engineer? Ini pong Central Business District 1, ini pong Central Business District 2. Kaya po, ining kasentruhan ta. Opo. Duwa kaya bagaan sentro ta, Sir Jonel, saro di si dating sentro. Oo. Duwan sa may diversion. Duwan po sa may Sarong Dakulang Mall. Iyo po. Kaya po madiklag, pero igwan po kaming mga tao na nagdidiklag na kayan. Kaya lang, siyempre po, sa kalabaan kan drainage, dahil man tulos-tulos talaga magigibo. Po, sa Sarong Aldaw. Kaya puhan po na araal daw po talagang gibuhon na si activity nga ning mapreventar po, maprevent. Kasi further damage kani, seraron po nga sa tuya mga drainages. Opo, oo. So sa na po kamong lugar dyan sa business district po nagdidiklag tabi engineer, sir? Hindi po sa kasentruhan. Yan po kami sa plaza, nagdidiklag po si grupo. Tapos po, Central Business District, igwaman po dyan po sa may parte kang market, sa may triangulo. Igdi po sa may parte kang FEI, nagdidiklag po kita dyan para masiguro lang po na mayo na dyan po ning makakaulang. Dawa po kaya Daraculao na Marena Drainage, istong drainage na. Pag hiniling ta po, igwamang giraray mga bloking mga lana na inarapon po sa tuyang mga establishmento. Opo, oo. So nakakontribute pa dyan si mga basura. Ano po tabi, engineer? Tama ka dyan, Sir Jonel. Bakusan na si plastics, si basura, pati na po saro pa ining cooking oil na inuula lang po ninda. Hindi po baga sa may plaza at ubang ka dyan sa may pasiring Tanganiban. Opo. Ini po, plagman por dahil po dyan sa inan po kayang oil na piguula and cooking oil. Hindi na po piguula, kaya pag nahiling mo po, barado na. Kaya puan mo po idiklag iraray ini. Aloy na ba gayon, sir, ginigibo kayan? Mga rayaw man lang po dito. Iyo po nga ni, dati na po yan na ginigibo kayo na mga nakapalibot yan na establishment, itong iba dyan, lalong-lalo na itong mga ibang restaurant po dyan, ginigibo po talaga ba yan na asin na pinagbubusbus ninda, duman na sa drainage. Tama ka dyan, Sir Jonel. Kaya nani po yaong kami digdi para po sabihan giraray, pakiulayan. Tama ka, pagbabanggi po, pag may naghihili sa kasinda nag-uula, maririsalang po, pagklag na si drainage, hindi man po pati ang naapektuhan, may parang na po sa tungod ninda. So ano yan, sir? May multa para sa sainda? O pwedeng suspendihon sa inda mismong permit yan, ninuli kan peri-permi na lang nagawi kyan garo day nagtutubod duman sa pangapudan ta kan sa indong opisina asin sa ordinansa kan naga po tabi, sir? Opo, pigpapatanidan po ini, pigtatawan pong penalty. Tapos po siguro kung kay puan garong masampula na for suspension, halian na po sinda ng permit to operate, siguro po yan ang pinaka-extreme condition na pwede pong mangyari. Kundi day pa man maabot sa puntong araw kayan, ano po tabi, sir? Kaya pa man po, baka pwede po man pong pakiulayan, negosyo man po yan, pag nagsara yan, maapektuhan po si mga nagtatrabaho sa inda. Tama po. So, ang pakiulay milang po, giribong ko si dapat na ginigibo. Tangani po na dahil man kita apektado, sinda, si empleyado ninda, si negosyo ninda. Kami man po, si operation kang paglinig sa aral daw. Engineer, sir, apwera kan diklaging operation, ano pa po si rekomendasyon kan mga engineers and rekomendasyon mo man po tabi kaiba na siyempre may rekomendasyon si mga engineers nagurulay ka mo lalong-lalo na taka mo ang concern
dyan po sa parting yan, ano pa po ang rekomendasyon nindo? Tangani pong digdi maibitaran ang mga arog po kaning mga insidente and maminmisar ang paglangkaw kan tubig baha digdi po sa laog kan nagatabi, sir. Totoo ko dyan, Sir Jonel. Saro po dyan, pigihiling ta. Siguro, ini na pong Naga River, kaya po na po siguro ikuyanta. Linigan. Araw po kasi nangyari ba kang inot sa mga panahon, piglilinigan ta, pigpapararon ta. Iyo po. Kaya puhan po na sigurong gibuhon niya. Saka ini pong mga adjourning creeks baga sa Naga, lalo na po ini po bagang Sagup Creek, igdi po sa may Concepcion Pequeña, saro po ini sa talagang medyo iba na ang dating pati sa Tuya. Diyan po sa may parting Karangahan. Diyan po sa may parting Sabang. Kadakol po na pwedeng hilingon na pigigibo na po ini kang Office of the City Engineer sa Kaenro. Ginigibuhan na pong plano. Tangani po siguro by July, maitaon na po ining recommendation sa Tuya pong Mayor, kay Ma'am Lenny. Tangani po eventually magibuhan na po ning remedyo. Kasi na at least ma-prevent ang pagbaha po. Kasi po ang oran baga, yaon na naman, tag-uran na naman. Nakaipuhan po siguro na ayuson, obligasyon man ini po kan syudad na idiklag, halion si mga debris sa mga water bodies ka po igisanaga. Opo, oo. Araming day po kamo nagpapabaya. Kaya lang, ang permi, pag-araw po kaya kaning nangyayari, nagbabaha, pagkatapos ang permi bagang binabasulan sa indong opisina, ang paguna mo mahi ng ginigibuan Engineer Joel Martin. Ano po? Permi naman po yan, parte kang obligasyon ta. Siyempre po, pag may nagbabaha, siyempre po may ma-request, may ma-reklamo, may naapektuhan po. Kaya kami man po, kung mapipwede, i-advance na po kung may mga kaya po ang kaming idiklag bago magreklamo. Arami man po kung saan na lugar sinagbabaha. May mga clog na drainages, ginigibong na po ito. Kan si panahon po kan tag-init, kundi nga na tag-uran paghiling mi, padagos manggiraray po ang diklaging. Tangani po na masiguro lang na mabawasan ta po ang pagbaha din sa Naga. Po, oo. Engineer Joel Martin, sir, digdi po sa ini pong dyan sa Santa Cruz, may request po sinda na diklaging alagad ang sabi po kan opisina kan CEO bako dang diklaging dapat po da dyan desilting na. Kamo po tabi, sir, ano anda dapat talaga kaini? Si inaapod pong diklaging, desilting, halos pareho man lang po ang dating kayensa mo. Kaya po nalinigan ng mga drainage, siya to prevent flooding po sa lugar. Iyo man lang po yan ang pigihiling ni. Tangani po na siguro tarabangan mi kan opisina po kan city engineer, may gamit sinda, kami kaya madumano. Pag ini po pigtabangan min po ang opisina, sigurado po mawawara ang problema. Bako lang pong Santa Cruz, kundi sa iba pa pong binabahang lugar hindi sa Naga. Oo. Diyan po sa sa parte mismo kana triangulo ta permi na lang po bagayan binabaha pa maski mayong bagyo basta makusugo na uranda perang aldaw na nagbagunas na uranda perming baha po samantalang iguana kita ng storm drainage diyan. Ano po talaga ang problema tabi diyan na engineer? Diyan po sa may inutan, hindi po bagang sarong dakulang establishmento, mall. Opo. Ito pong Sarong Creek diyan, paano na po ng water lily siguro kay pandi pong haralion ito. Ang nagigibo po kayo, opisina kan city engineer, nagsusubli po ng equipment sa DPWH. Ang aram ko po nagsubli na, pigahalat na lang pong mag-abot itong excavator, floating excavator. Tanganit po na mahali na si mga nakabarang mga water lily. Saro man lang po yan. Sa dakulo na problema po ang pagbaha din sa Naga. Iyo po, oo. Dapat talaga panahon na po ning tag-uran. Diniklara na kan pag-asa. Ano po tabi engineer na panahon na ning tag-uran na digdi po sa satuyang lugar sa Pilipinas. Tama ka dyan, Sir Jonel. Kaya kami man, alertado man po kami. Halos, man kami 24 hours na yaon sa pagdiklag. Kundi may mga oras po kami, may mga schedule kami na ginigibo. Para lang po dyan, sa paghali po, bako lang si pagkuha kang basura, kundi paglinig po, pagdiklag sa tuyang mga drainages. Kasi po paghali na kanito mga nakaulang po dyan sa mga water bodies ng mga water lily. Tangani po na malikayan. At mabawasan man po si inconveniences ng mga communities
manunungod po sa pagbaha. Lalong-lalo na po sa Partikan Triangulo, Partikan Santa Cruz. At po dyan sa may barangay Kalawang. Opo. Engineer Joel Martin, sir, poon na hiniling ko alat ka Pizza 9, Gis, sa aga pala, poon sa aga, lampas nin 10,000 na mga youth na masungko po sa Naga. Ano po ang preparasyon ta? Ano ang mga plano ta? Tangani po na digdi po daing gayo kita abuto nin tambak na mga basura ta ining kadakul-dakul na ining mga bisita, mga youth lang yan, dahil pa po baka may mga pag-iriba pa yan na mga magurang o sa diring tao na madigdi para sa National Youth Day po yan sa aga, abot yan sarong simana po tabi. Engineer, ano ang gigibunta ka ni tangani pong digdi po and mga nilalauman niya itong kadagdagan na basura, dahil po magtarambak digdi po sa laog kan Naga po tabi, sir. Opo, Sir Jonel, nagpuo na po ang operation a week before. Yaon po kami sa sentro ngunyan, parte po yan kasi pag-inspection kang sa NYD occasion. May mga nag-arabot na pong bisita. As in, sarong simana po ang pakiulit sa karibanan ko man sa SWMO. Pagtiyaragaan ta po, hirigusan ta ini, na ang gabos na basurang ma-generate po pag-abot kan si okasyon. Nagpupuo na po ngunyan, nag-arabot na si mga bisita ta. Kita man po, may aldaw, may banggi na naka-arasay ng mga inspector, mga maharakot basura. Tangani po na masiguro lang na sa laog po kang okasyon na ini, sa laog ni sarong simana, National Youth Day celebration po digdi sa Naga. Magiging maurog mama ng mga bisita ta. Tang mahihiling po nila maray-maray na ambience, malinig na Naga. Tangani po na pag-abot man ninda sa lugar ninda, may istorya man po na igdi sa Naga, may disiplina pa lang kita. Sir, pero ang nilalauman tang posibleng idagdag na basura kaya na araw po kayo sa laog nin sarong simana sa selebrasyon kanda National Youth Day po tabi, Engineer? Expected po mga 10,000 na bisita da. Kaya kita man po siguro mga 4 na tonelada pa ang idadagdag kayo sa to. Pambira. Sa Raal daw. Sa daog po kang sarong simanang okasyon na ini, tabi sa Jonel. Opo. So 4 na tonelada. Ang daily po ang paghakot na pira po tabi, sir? Ang daily ta po ngunyan 162. Kaya siguro maabot kita, Sir Jonel, mga 166 ton siguro. Oo, kakayahon taman po. Dawa pa harahalang gaw pa dyan sa 166 tons na basurang expected sa laog ng sarong simana por dahil po sa okasyon kang National Youth Day. Opo, ako naglalaom sa liderato mo talagang nahihiling mo yan na pagtrabaho mo talagang iyaon po. Kaya kami naglalaom na talagang magiging malinigan sa tuyang kapalibutan sa panahon na yan. Sir, Salamat, Sir Jonel. Kami man po, mahagan ng tabang sa Indo, mapagirumdum lang ang mga taga-Naga, ang mga bisita ta, ilag lang po sa tuntun na laganan, mag-segregate po kita. Tanganin din naman kita masakitan sa paghakot po sa tuyang mga basura. Maray na aga, Sir Jonel, maray na aga. Saro pa po, sir, aram kong ika po sa imo pong sa imo pong pinagdudupahan sa imo pong mga empleyado. Bako na itong salaa, kundi itong mga empleyado nagtatrabaho. Dinudupahan mo po. Sir, ano ngunya na ano ang hagad mo sa tukaw ni Bipilini? Ano po hagad mo na i-retain iniyo pong mga GO na yaon po sa saimo asin itong mga garbage sa collector kan CSWDO po tabi, Engineer? Ay opo, Sir Jonel, nagkaulay na po kami. Madagdag po nga kami nakikiulay po ako sa satuyang paabot na alkalde kay Mayor Lenny. Nadagdagan pa po kami at least siguro mga 20 to 30 personnel. Very good. May mga expansion po kaya kitang gigiribuon. As in, duman sa pigulayan ni po, nadadagdagan ng sweldo. Hanapan niya daning pagi kung paano. Ito bagang hinagat sa Sir Jonel na 60 pesos per day nadagdag para po duman sa garbage collector. As in, 45 pesos man po nadagdag na aral daw, duman man po sa satuyang street sweeper. Ang panghuri po, ito po baga Sir Jonel na kay Congressman Nelson na kung pwede matabangan kita, ito po bagang
Magna Carta for Environment Workers na makakatabang man po para po sa nag-aarasikaso kan sa tuya pong kalinigan, environment workers. Bako sana po siyaon sa SWMO, kundi pati na po siyaon sa public market, siyaon po sa abattoir, sila po mga environmental workers na makikinabang po sa Magna Carta na aramta po matatabangan kita ni Congressman Nelson. Opo. So ako bilib ako duman sa kahagadan mo na 60 pesos na dagdag para po sa mga garbage collector di po sa Laog Canaga. Okay na yan ta maski puro pa madadagdagan sinda apwera kan minimum madadagdagan sinda ni 60 pesos and duman po sa mga street sweeper sangkatos po tabi engineer 45 pesos po. 45. Oh, sumagayon po iyan. And ano po ang assurance ni BP na dai po ni Mayor Attorney Lini Robredo na dai magkakaiguan in o duman sa kagadan mong dagdag and iniyo pong hagad mong dagdag na empleyado po tabi sir. Kami po alangkaw na maray ang tiwala. May alangkaw na maray ang pag-asa mi. Sa aran tamang baga si Ma'am Lenny pagabot po sa pagtabang sa mga kasaraditan si mga yaon sa laylayan. Yaon po siyang pirmi. Tangani po na alalayan at sinsuportaran. Ano man po si kakulangan, ano man po si kaipuhan ning magbabago, siguro may tataw po iyang kasatuya pong paabot na Mayor, dating Vice President Leni Robredo. Opo. Engineer, salamat po giraray sir and kami po nagtutubod sa imong liderato. Salamat po giraray and pasensya na po kan perwisyo mi ngunyan sa imong aga. Sige lang Denen. Diyan po kami sa Plaza Rizal. Nag-i-inspection lang para masigurong malinis po. Maray na aga po sa kabos. Maray na aga po tabi sir, salamat po. Okay. So iyan na mga tugang si Engineer Jewel Martin. Tama man talaga ngunya na panahon kinakaipuan na talagang magpreparara mga tugang linigon si mga drainage apwera kan pag-inspection na sabay linig na ta panahon na po ni na tag-uran. Aram taman lang baga na digdi po sa Laog kan Siyudad Canaga pag nagbabagunas ang uran maski mayo po ni na bagyo pag makusog nagkapirang aldaw ensigida nagkakaigwa po ni na pagbagunas kanda uran naglalangkaw po ang tubig. So iyan ang mga preparasyonis na pinagagigibo kan Solid Waste Management Office digdi po sa Laog Canaga na magkaigwa na nin declogging operation o desilting. So basado sa pag-aadal maski di na nag-aadal itong grupo kan na mga engineers sa mga tugang talagang nahihiling yato na kinakaipuan na talagang linigon ang mga drainage system digdi po sa Laog Canaga. Araw kan ginigibungon niya na ninda Engineer Jewel Martin. Iniyo po huli po kana pagparababaw kana mga drainage digdi sa satuya madalnak ng maray yaon man kaya pagiging usmak kana satuya pong mga kababayan pagiging bagla tapati itong sa indang mga basura igwaman regular na naghahakot ni na basura, iapon pa sa mga drainage, iapon pa sa mga salog o sa mga kali, digdi po sa Laog Canaga, pag inanod, nakaduman sa drainage, dahil man na kuko at tulos, nagbababaw si drainage, iyon na nagiging kausa o rason, kunta no ta, digdi po madali na maglangkaw, anda tubig baha digdi po sa Laog Canaga. Kaya dapat digdi pati itong mga kababayan ta maging disiplinado, magtabang na po dahil pagparaapon sa kali ana mga basura o mga dalnak o ano man na klase nin ati tapag nakalaog yan sa drainage pag iyan po nakalaog sa drainage sa mga tugang nabangga yan dahil na nakakali iyan ang gigikanan talaga ni pagkakabarado ka na kanal na madali pong nangyayari na pag-apaw ka na tubig uli po tadain na nakakaagi na flow ka na tubig dyan po sa mga drainage. So dapat maging disiplina sa sadiri na kinakaipuan digdi po sa Laog ka na Siyudad Canaga bakong disiplina sa pagparaapon po nin basura.
dyan sa kanal digdi po sa Naga. Bueno, mga tugang, salamat kay Engineer Joel Martin na mabalik kami pagkatapos lang po nin pagirumdom. Papitik-pitik lang sa BBS. Paano mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa tuyang mga impormasyon na mga tugang duman po sa mga kababayan ta, kumusta kamo, ano man po ang sedo pinagigibong niya, naram kong kamo po sibot na dyan po sa indong mga kusina ngunyan na mga tugang na mga kababayan ta nagkakasibot na sa pagpreparar kan sa indang mga lulutuon ngunyan. Bueno, mga tugang digdi daw kita sa tuya pa nga mga impormasyon mga barata na sa tuya po nga pwedeng pag urulay-ulayan mga tugang. Ining mapadapit po sa Battle of Midway. Ang Battle of Midway, kaso rin nagtapos iniyo pong Battle of Midway. Ang Battle of Midway mga tugang kan kasagsagi kan laban kan Amerika sa kan Estados Unidos de Amerika asin man kan nasyon kan Japan kan World War II kan World War II pero ngunyan mga tugang magkaalyado na gustong sabihin ang Japan ngunyan saka ang partibismo kan US magbarkada na partner magkasurog na, kaibanan na ang Pilipinas sa mga tugang, magkakaalyado sinda, kaibanan sinda duman sa pinag-aapod na UN, United Nations na mga tugang. So ang dalagan kadto ang pagtatapos kanda Battle of Midway, ang Midway mga tugang sarong isla, sarong island, asin iniyo po sarong grupo nin mga isla sa parte mismo kan Pacific Ocean. Ang paguna ta kaya ang Midway partner itong kuyan baga itong barko de guerra kan kuyan kan Amerika o iyan na mga tugang and perming minatadom sa isip niya to na Midway igwa kaya baga kadtong pelikulang Midway na pagkatapos ang pinapailing duman sa palabas sa gera mga tugang itong Midway itong barko de guerra partner kan Estados Unidos de Amerika. So ini pala na isla pala ini partner. Anda Midway isla asin na sarong grupo nin mga isla dumampo sa parte kan Pacific Ocean. Kan July 5, 1859 kan iniyo po mga tugang sakupon ni Cap NC Brooks ang mga isla sa ngaran po kan United States. Dagos ining naging parte na ta sinakop kan Amerika, maurag man talaga magsakop ang Amerika partner. Ang Amerika mga tugang pagkaya ninda sinasakop ani Pilipinas nga ni sinakop kan Estados Unidos de Amerika. So ang Amerika garuman China yan, matibay man magsakop nin mga nasyones mga tugang. So iniyo pong ang mga isla sa ngaran po kan United States, iniyo po pinagasakop kan Amerika. Dagos ining naging parte kan Amerika kan 1867 na mga tugang. So nagserbi ang islang ini bilang po connecting point connecting point kan mga submarines cable sa pagultanan kan Hawaii asin kan Pilipinas. Sharing man stopover point kan mga eroplano na iniyo po mga tugang nag-aagi sa parte kan Pacific Ocean. Iniyo pong nasambit ng islang ini dyan po sa Midway. Ninuli kan stratehikong location na mga tugang, maray na lokasyon kan Midway Islands. Iniyo po mga tugang nagpuon na magpatindog ang Amerika and US nin mga pinag-aapod po na air asin na submarine base duman sa isla kung saan inot na parte ini
kanda World War II. Ano? So naggibo duman ni na basi ana Amerika mga tugang na basi kan sa inda pong eroplano asin basi kan sa inda mga submarine. Ano? Dumampo sa islang ito kana Midway. Ang potential kana isla sa Pacific Ocean iyo po ang naging rason na tanganing salakayon kana Japan ana Midway Island mga tugang. So digdi na haros kabangang aldaw ano po haros kabangang aldaw kana daing untok na pagbomba na pinagpaparabomba kanda nasyon kanapon ana Pearl Harbor Hawaii kanda December 7, 1941. Ano? Kabangang aldaw daing untok mga tugang na paglayog kadtong mga eroplano de gyera na kanapon ito mga inaapod na tura-tura. Ano? An eroplano baga kadto pastor kanapon itong inaapod nindang tura-tura ano? O baka mga tugang nagpangaran na kantura-turang iyan iyo na po ang Pilipinas, ang mga Pilipino. Pero mas nabisto iyan sa apod na tura-tura itong mga eroplano ka na hapon. Ano? So, ang potential ka na isla sa Pacific Ocean naging dahilan tanganing salakayon po ka na Japan ang Midway Island haros kabangang aldaw na daing patud na pabomba kana Japan ito pong Pearl Harbor, Hawaii kan December 7, 1941. Binomba po kan Japanese mga tugang, Japanese destroyer na Sazanami asin Oshio and Sanda Island na parte po kan pinagaapod na Midway Islands mga tugang. So digdi sa tahaw kanda distrosong sinapo ni Lieutenant George Canyon ano digdi mga tugang maging digdi po maging pinanginutan anda depensa duman po sa parte mismo kana isla digdi dagos na binawian in buhay si Canyon kanda pariyong aldaw asin ini ginawada ni na Congressional Medal of Honor. Iniyo pong nasambit ng teniente. Ano? Sa pagparabomba kaya kanda hapon, ano, kan sa indang mga gyera di kan sa indang mga eroplano de gyera mga tugang. Ano po? So digdi po binawian in buhay si George Canyon na mga tugang asin digdi binawian siya in buhay itong aldaw man sana na kung sain hulog ni mga bomba and mga eroplano kang hapon. Dara po kan kagustuhan na masakop ang Midway Islands pinadara ni Admiral Yamamoto Isoroku ang Kido Butte Kido Butte iniyo pong mobile force kan hapon duman sa isla. Pag sinabing mobile force garuman lang yan itong mga miyembro kan na police and police bagay gwanin mobile force so iyo yan si mga combatant kan Philippine National Police na nakikipaglaban mga tugang sa parte kan mga komunista asin mga rebelde and grupo kan mobile force company iba man itong special action force iba man an special action force usap kan Philippine National Police. So digdi itong mobile force kan Japan pinagpadara po sa isla
sa liderato po kan na Vice Admiral Nagumo Chuchi. Nagumo Chuchi. So digdi po, mga tugang, pinagbilog ang puwersa kan apat na mga heavy aircraft carriers itong pinag-aapod nindang Akagi, Hershio, Karga, asinman Soryu. So apat na mga heavy aircraft carriers. So digdi baga sa tuya igwaman kayan na military igwaman kayan in anapod kayan digdi sa satuya itong mga aircraft carriers anapod kayan digdi sa Pilipinas sa pastor kan mga eroplanong iyan C-130 o C-130 anapod kayan digdi po sa Pilipinas. So apat na mga heavy aircraft carriers and pigya padara kana hapon duman po sa lugar na ito asin na duwa nga light aircraft carriers duwa nga seaplane carriers, pitong battleships asin 15 mga barko 15 mga barko, 42 na destroyer, 10 submarines, asin iba pang support, asin escort vessels. So, panahon pa lang talaga kan gira, grabe na anda mga panggirang mga armas. Hapon na partner, malata duman lang kasyanan na pinagapadaran na mga panggira ninda na mga ikipahi mga tukang so digdi iniyo po iyo ana naging support as in escort vessels kung sain hobheto po kan nasambit na mga tugang na grupo na digdi po rauton ana pluta kan US duman po sa Midway Island sa mga tugang. So, digdi, sa tao kan na puwersa na pinagpapahiling po kan na Japan, iniyo po mga tugang, naprepararan, nahandaan kan na US, na puwersa na pag-abot po mga tugang kan na mga puwersa kan na Hapon. Sa parte mismo, kan Midway Islands. So sa tao kani mga tugang sa kadakul-dakul ng mga puwersa na pinagpailing kan na Japan, iniyo po napagandaan kan US an sa indang pagsalakay. Kumbaga natunugan kan Estados Unidos de America ana pagsalakay kan nasyon kanapon. Tapagabot sa intelligence partner maurag na Amerikano sa pagkalap mga tugang ni mga impormasyon maurag kayan na kano kaya naantisiparan ninda na madigdingi sa lugar na ini sasalakayon kita kan nasyon kan Hapon kan puwersa kan militar kanapon. So digdi po tulong heavy aircraft na carriers kan US Pacific Fleet nakipaglaban sa apat na heavy Japanese carriers. Aldaw yan kan June 4, 1942 mga tugang. So apat ang mga carriers kan Japan laban sa tulong carriers man kan Estados Unidos de America. So digdi pinasabog mga tugang kan PBY Catalina flying boat ana sarong Japanese tanker. So pinasabog ini an inot na pagsabog sa parte kan binansagan na Battle of Midway. Kan mga nagsunod na mga oras digdi sunod-sunod na pambubumba naman and pinagibo kan na Japanese squadron. Sinabat
ini kan na US plates ana mga papaabuton na Japanese forces as in the tulong heavy Japanese carriers as in the sarong heavy cruiser mga tugang and nadistroso kana US na pagsasadiri po kana Japan sa paagi kan pinagaapod na dive bombers. Sa tao kani nadistroso man ang pinagaapod na Hiryu and US carrier na Yorktown sudigdi balus buminalus ang US carrier Enterprise kan digdi po wasakon kani ang Hiryu kinaapunan sa tao man kan bilang kan barkong digera kanapun. Naubos naman ana sa indang carriers as in aircraft dahil ang tanganing mag-atras si Admiral Yamamoto. So mga carrier, mga tugang si mga eroplano, mga barko, as in iba pang mga kagamitan pang gyera kan hapon haros naubos po kan Amerika. So ipinagpadagos po kan US ana pagpupulbos sa indang kalaban kan June 6 kan sagkod ng June 7 as in dagos na po na napalubog kan napalubog kan Japan ana Yorktown as in iyan aga po kan June 7 dagos na nauntok na pundo na po and nagwakas na ang pinagaapod na Battle of Midway na nagresulta kan kapangganahan kan US laban po sa Japan na mga tugang. So sa pagtatapos kan Battle of Midway, 4 na mga carrier, sarong cruiser, as in duwang 829 aircraft, 2,500 katao, ana nagadaan sa lado po kan Japan. Mantang sa lado kan US ana town destroyer na USS Haman 145 na aircraft as in 307 na irido. Mayo pong binawian in buhay pero may nairido as in itong Yorktown destroyer na USS Haman kan US iniyo po ana naraota ninuli po kan sunod-sunod man na pagbakita ni na bomba kan Japan. So ana sa indang opensiba laban sa Japan sa Battle of Guadalcanal Guadalcanal dagos na pong nagsuko ang Japan kada 1945 so digdi po ipinagdeklara ka 1945 na digdi po gana na sa giyera ang Estados Unidos de America laban po sa partibismo kanda Japan. So iyan ang party po kana istorya kana pagtatapos kan Battle of Midway nasaro po mga tugang sa party kanda makusog na puwersang depensa kana Estados Unidos de America sa Pacific Ocean. Pagkatapos kaya na mga tugang pagkatapos kana Battle of Midway digdi po sinakop na kana Estados Unidos de America man anda Pilipinas sa mga tugang asin na digdi nagpatindog naman sindanin base partner bilang pagpapakusog kana sa indang depensa. Yaon po dyan duman po sa partibismo kana Pampanga asin man duman sa Subic naval base kanda Estados Unidos de America asin man sa indang
base, aircraft base sa parte mismo kan Pampanga, kan Estados Unidos de America. And nangyari lang yan na wala lang iniyo pong duwang base militar kan Estados Unidos de America na mga tugang kana magputok po ana Mount Pinatubo. So nagralaya si mga Amerikano, tatakot na po na kanda padagos na pag-alburuto kanda bulkan na Pinatubo, kaya si mga Amerikano kadto nagarali digdi. Engon yan, gusto pong magbalikan na Estados Unidos de America digdi po sa parte kan na Pilipinas, tanganing pakusugunan sa indang depensa sa parte kan na Pacific Ocean, Asia Pacific mga tugang. Nahihiling po anda parte mismo kanda nasyon kan na China na padagos po sa pagpapakusog kan na sa indang puwersa duman sa West Philippine Sea. Kaya digdi po bilang parte kan pagpapakusog kan depensa kan Estados Unidos de America sa Asia Pacific, gusto ninda na magbugtak giraray ninda base, military base digdi po sa parte mismo kan Pilipinas. Tanganing digdi maproteran ninda sa indaman na mga kaalyadong nasyon, asin maproteheran mismo ang teritoryo mga tugang depensa kana Estados Unidos de America. So iyan na pangyayari sa pagtatapos po kan Battle of Midway, asin na ngunyan nakapokus an Amerika, an Pilipinas, an mga kaalyadong mga nasyones digdi po sa Asia, sa Asia Pacific mga tugang, digdi po sa padagos na pagkamkam ni teritoryo daga sa kadagatan na parte kan Pilipinas, nasakop po kan Pilipinas, iniyo pong West Philippine Sea na padagos po na pinagkakamkam ngunyan kan nasyon kan China. Bueno, ngunyan aram na ni Pastor, aram mo naman po mga tugang ana mga istorya. Bueno, paabutan tanin good morning ana sa tuyang mga paraantabay. Maray na aga kay Ma'am Ruth Clidera. Good morning po, Ma'am Ruth. Marhay na aga man mga tugang ki Ma'am Linda Clidera Duki, ki Sir Michael Pilariha, ki Sir Luis Rivera Sanusi Jr., marhay na aga man po. Sharing man, marhay na aga mga tugang sa tuyong mga paraantabay ki Sir na Jomar Ulasco. Good morning tabi Sir. Good morning man mga tugang ki Mama Gigi Martinez, ki Sir Alan Villar Sapi, ki Sir Lorenzo Bibi. Good morning po tabi sa Indo. Sharing man ki Sir Basti Somedo, ki Sir Edgar Friela. Good morning po. Ki GM Buesa. Good morning po. Ki Ma'am Lydia Rodrigo, marhay na aga po. Ki Sir na Ricky Park sa Nuestro, marhay na aga. Ki Ma'am Katrina Manuela Bergantin, good morning po tabi madam. Ano po? So marhay na aga sa tuya pong mga parantabay na digdi po sa laogan na programa. So sa indo po gabos mga tugang, salamat sa padagos na pagantabay, digdi po sa satuya sa tuyang programang Papitik-Pitik Lang. Inabot na naman kami ninda oras ni na pamamaaram digdi po sa laogan na programa, asin siyempre sa pangarang kanda sa tuyang nakaibanan dyan sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Pastor Serge Marmol, asin man yaon man si Sir Stephen Pabis, si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, bago kami magpaaram, mapasalamat kita sa mahal na Diyos. Uli ka na pagtabang asin pagbindisyon na matapos
an satuyang obligasyon da trabaho ngunya na aldaw. Kaya uya po an satuyang daily bread. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Unang Pedro 3:18. Amen. So, iyan na mga tugang. Salamat sa mahal na Diyos. Iyan po mga tugang. And sa tuya pong daily bread ngunya na aldaw. Mga tugang, salamat sa mga paraantabay kan papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Jonel Cuba. Mabalos po kan sa pong pagantabay. Mapasatuya pulugod. An biyaya patin. An bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta Bareta. Sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.